Habang sinisilip ang paligid, dahang-dahang naghahanap ng makakain ang isang Visayan wartipig na ito. Nang makitang clear ang lugar, agad siyang nagbungkal ng lupa para manginain. Root crops at prutas ang kadalasan nilang diet. Naging alerte ang baboy Ramon nang may biglang paparating. Sinalubong niya ang papalapit na tao. Hindi para sunggaban o atakihin, kundi batiin. Meet Anakin, ang friendly Visayan wartipig ng Bayawan Nature Reserve. Isa sa paborito niyang tao si Justin, ang reserve manager ng lugar. Agad siyang umunat-unat at nagpahimas. Biglang hihiga para naman magpa-belly rub. Dog yarn? Nang maramdaman na wala nang humihima sa kanya, nilapitan niyang muli si Justin para sa isa pang kamot. More pa raw. We don't know saan niya nakuha. This is a very vulnerable position for a wild animal to show another animal its belly. Sniff around, sniff the people, and then if he's like, you're friendly, he'll roll over. Pang-apat ang baboy sa pinakamatalinong mammal sa mundo. Sa pag-aaral, kaya nilang mag-retain ng memory na pareho sa isang 3 taong gulang na bata. Kaya nilang makaramdam ng emosyon tulad ng takot, kirot at anxiety. At ang pinakahihintay ni Anakin, hainan siya ng kanyang paboritong mangga. Agad niya itong nilantakan. Sa Bayawan Nature Reserve sa Negros Occidental, isang Visayan wartipig o baboy ramo ang kilalang friendly daw sa mga tao. Isa sa hilig niya ay magpa-belly rub. Pero bukod kay Anakin, may isa pang baboy ramo na lumalapit din sa tao, si Mario. Pero hindi siya katulad ni Anakin na pwedeng hawakan. Dati na raw pinakawalan ang 2 baboy ramo sa loob ng reserve. What we noticed after releasing them is that sumusunod sila sa keepers. When the keepers were preparing food from the kitchen, they would follow the keepers down to the enclosures. So that's when we decided na this is not the behavior we want for the animals here in the reserve, and we do not want na they'll pass on this behavior. Dahil sa kanilang pagiging malapit sa tao, kailangan silang ibalik sa enclosure. Susubukan ko ngayong araw kung gaano nga kabait itong si Anakin. Sanay na siya sa mga tao rito, tulad kay Justin. Pero paano na lang kung may ibang tao siyang makakasalumuha? Medyo kakaiba itong gagawin natin because we're going to enter into an enclosure ng isang baboy damo. Kasi usually yung mga baboy damo na na-encounter natin in the past, talagang manunugod no matter how tame they are. And look at this guy, oh, Anakin.
Nung pumasok si Justin dun sa loob ng enclosure, binati pa siya, sinalubong siya, and as if, wow, it's the first time, huh? So si Anakin has been here for how long? He's been here for around 2019, so 5 years. Yung lumipat siya dito, ganyan na ugali niya, Opo. na mabait. Oo. Pero kakaiba to sa behavior ng mga baboy ramo, no? Typically, Itong mga warty pigs, no? Na, pinaalagaan na rin sila for several years, no? Some even for more than 15 years. Pero medyo wild pa rin. Completely different. Is this typical ng sa ibang mga baboy ramo ng ganito? So we still have, may mga baboy din kami na as you said, very old and also quite exposed na din to people. Yes. Pero they still retain some of their wild instinct. They're not so trusting of people still. Pero si Anakin iba talaga eh. Nagbe-belly rub siya. And, well, yeah, this is the first time I've encountered this, no? In a wild boar. And this one, very aggressive yung species nito eh. Dapat, very territorial and all that. And yet, look at this guy, oh. Oh, papa, belly rub pa. Belly rub nga tayo. Belly rub, belly rub. Belly rub. Oh, belly rub. Belly rub. Ba, talagang pumipikit-pikit pa siya, oh. Pumipikit-pikit pa yung mata niya. Yan ang gusto mo, belly rub. Belly rub ang bibi. O ba, katulog pa. Tingnan mo kasi yung task nitong si Anakin, no? Matutulis. And they have very strong, sagpang kung sakaling maano niyan. Hindi naman masyado matalis yung ngipin nila sa harapan, but yung strength can also break your bones. Alright? And, of course, yung pointed tusk nila can injure you. Okay. Pwede ka, tulog na. Critically endangered o nanganganib ng mawala sa wild ang mga Visayan warty pig dahil ito sa hunting at pagkawala ng kanilang natural na tirahan. But of course, this behavior is one of a kind. And do not attempt to, let's say, buy a piglet, makagaya niya, na from whoever will sell you, from the black market, and then attempt to take care of it in an area just like this, hoping na in the future, after 7 years, you will have a warty piglet like this that you can touch. This is just the kakaiba, no? Ano lang ito talaga, one of a kind. Pero gaano man nakakatuwa ang pagiging friendly ni Anakin, nakakalungkot din dahil hindi na siya maibabalik pa sa wild. Sa loob ng reserve, maraming malayang mga baboy ramo ang pag-alagala. Pero si Anakin, hindi magiging isa sa kanila. This is what happens, yung sinasabi natin. When a wild animal has a different behavior already, I was able to go out but became so friendly, they had to make a decision na ibalik na lang siya dito ulit because other warty pigs might imitate him. Maging friendly din sa mga tao, and you know what happens if they end up doon sa village ng mga tao, no? We don't like that. That defeats the purpose of the study. So si Anakin binalik na lang ulit dito. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.